yung money trail nga eh. Binigay ni Acosta, galing sa Land Bank, may cheque, winidraw ni Acosta na si SDO, binigay lahat kay La Chica. Pineportray nila na si La Chica at saka si Vice President magkakonsyaba. At peke lahat. Yung paggamit ng pera, binulsa lang nila. Yun yung pinoportray nila. Pero si La Chica, wala pa. Pero bumabanat na sila kagad ng conclusion. Kaya nga bastos eh. Pagkaganyan ng tirada, demonyo eh. Wala pa natidinig na Colonel La Chica na siyang nakakaalam ng intelligence operations, how it went about. Biglang binabanatan na siya ng mastermind, sinungaling, scammer. Talagang, consistent violation ng Constitution. Saan ka nakita? Bendalo, hinahaya natin. Saan kita may addict sa Malacanang, hinahaya natin. Paldo-paldo, may nagtetestify na. Tinakot nila yung ngayon, pinababago na ng statement. Sa lahat ng to, pagkatitignan ninyo, grabing abusong ginawa sa atin. And yet, they are getting away with it. And they will get away with it if you allow, if we allow, and I will not allow, Inday Sara to be impeached. Putang ina nga. I will take my chances with an Inday Sara. No, I don't know her. I haven't seen her. Nakita ko lang na nag-mayor yan, nag-vice president yan, etc. etc. Nakikita ko yan, selfie. Pero ang nakikita ko dyan, yung mga tao gusto siya. And that is enough for me. It's better than to have a leader na mahal ng taong bayan at mahal yung taong bayan. Rather than having a leader na question mark, minumura ng taong bayan, mamatay ka na sana, BBM, ganun eh. At walang pakialam sa taong bayan, lubog na kayo sa baha. Anong gagawin natin? I take my chances kay Inday Sara kahit anong sabihin ninyo, swangit, tanga, bopol, spoiled brat, to hell with all of you. I take my chances there because that is my conviction. Yun yung paniniwala ko. Because ang nakikita ko, si Inday Sara, mahal siya ng tao at mahal niya ang tao. Both ways. Dito hindi Puta na, minumura ka na ng tao, wala ka pang pake sa tao. Ng mga gago, puta. Tapos ginagamit pong, ninanakawan pa yung tao. So, no brainer, mga kababayan. Walang no brainer. We should take our chance with Inday Sara. Whether this impeachment will paint her as a criminal, whether it will paint her as walang kakwenta-kwenta, nag-violate ng public trust, I don't give a fucking shit. I don't give a fucking shit about kung ano sasabihin itong mga senators na to. Because sila mismo, walang credibility sa akin. Bakit? Resolution 10. Hindi ko nakakalimutan Resolution 10 na yan. Lahat sila nakikinabang Putang ina Resolution 10, magkano yun? Taon-taon, 6 na taon. Habulin nyo 125 million. Pinakawalan ng COA yung 50 plus million. So 17 plus million. Kung 10 million ng 7 buwan lang yun sa isang senator. Kung 10 million yung MOOE, 7 buwan yun. Gawin mo ng 8. O, 6 na taon na senator yan. 6 na taon yung nakinabang. Wala, nandyan na sila. Sila pa boboto ng guilty kay Inday Sara. Si Inday Sara, makita mong matino Bakit? Tinigil niya. Hindi siya addict sa pera. No? Hindi siya addict sa pera, tinigil niya. Wala na. Hindi na niya inano. Ngayon, I will survive without your intelligence and confidential funds. Nagsusurvive siya. Taas pa nga na rating niya. Even if she uses her own money or she finds a way to get people to contribute, the thing is, she is still there kahit wala siyang confidential intelligence o whatever budget na ina-allocate sa kanya ng isang hostile na Congress and Senate. Wala Kaya nga, if we will not stand up for what is right, mga kababayan, we deserve this country.
lulubog yan until na magkaroon ng revolution talaga. Yun ang iniiwasan natin. Kaya hanggat maaari, tumayo ang mga kababayan, ayaw nating umabot ito into a bloody Bolshevik revolution o French-type revolution. Ang gusto lang natin ito ay itayo ang kagustuhan ng taong bayan. Nasa inyo yun. Kaya nga, ang sa akin, ang advice ko sa inyo, ipon-ipon lang. There's nothing wrong na mag-ipon. Bakit? Ano ba? Sino ba kayo? Ha? Pakikalaman nyo, gusto ko mag-ipon eh. O, sinishare ko, mag-ipon tayong lahat. Ano ngayon? Para makakabili tayo ng whatever na kailangan natin. Bibili ako ng ano? Bibili ako ng baril. Bibili ako ng tirador. Bibili ako ng whatever. Di ba? Eh bakit? Bibili ang pagkain. Laki pake kung paano ko gagastusin yung pera ko. Yun yung punto. At kung kinakailangan kong tumayo para sa kababayan natin, para sa kinabukasan ng bansa natin, para sa isang prinsipyo na ayaw na natin ng tinatarantado tayo, ninanakawan tayo, binubudol tayo, binebentalo tayo, ayaw na natin ng ganon. Gusto natin yung totoong pagpamamalakad, good governance, sabi puta na, tumayo tayo. Yun. Tapos tatakutin tayo, pang animal yan. Tangina nyo, gusto nyong matapos kayo bigla. Sige, manakot kayo. Manakot kayo. Ano sa tingin nyo? Kami nananakot? Hindi. We are stating a fact na fuck you. We will stand up against you. Mga kako kayo. Puta, I do not want na tinatawag kami stupido. I do not want na binubudol kami. I do not want na niloloko nyo kami. Sino-control nyo yung mainstream media? Meron kayong mga binabayaran ng mga troll para sirain kami. Bebendalo kayo. Kakasuhan nyo yung mga tao na nagsasalita. Tingnan yung ginawa kay Marcoleta at kay Defensor. Tingnan yung ginawa dun sa Kalapokis. Tingnan, putragis kayo, mga animal kayo. Tapos ngayon, yung mga tao natatakot na. No, hindi kayo dapat matakot, mga kababayan. Hindi. Dapat lalo kayo tumapang. Kasi tinatarantado niyurakan yung ating kinabukasan eh. Yung konstitusyon natin eh. Binoto lang natin yung mga animal na yan. Who gave them the right na nakawan tayo? Who gave them the right na supilin yung pagsasalita ng mga kababayan natin? Who gave them the right na yung mga ebidensya, yung mga Marines na yan, takutin, baliktarin. This has to stop. And you will be able to stop it kung kunyari malinaw sa isipan ninyo na ako, ikaw, tayo, ay meron dapat tayong trabaho. Meron tayong paninindigan. Paninindigan natin yung tama, yung katotohanan. Paninindigan natin, uusigin natin lahat ng gumawa ng kalokohan sa bansa natin. Because wala silang right sirain tayo. May mga namamatay sa baha na yan. Maraming napinsala sa mga baha na yan. Anong? Okay lang kasi hindi kayo tinamaan ng baha. Kakarmahin kayo ng langit. Pagka kayo, pabayaan kayo ng langit na karmahin kayo. Wala kayong paki eh. Why would I die for country kung ganyan kayo? Kung ganyan ang itsura ng mga tao? Why would we suffer kung ganyan ang mga birada ninyo? Kung ganyan ang mga taong bayan, walang pake. Magpapangamatay ang mga ibang Pilipino, tapos kayo, mga ibang Pilipino, wala kayo, bahala kayo sa buhay nyo, ganun lang. Kaya, we deserve this country. And you're given a chance. We are giving you a chance to stand up and rectify, to correct what is wrong in this country. You dream for this country. Before you fight for this country, you have to dream. Naginip kayo na pwede naman natin itama ito eh. Hindi yung ganito. Sir, wala namang matapang. Putang ina, walang matapang. Meron na nga nagtatapang-tapangan dati eh. Wala naman lumabas. Tapos pera-pera. Pera-pera.
What we need is a modern-day Moses to deliver the people. What we need... O tignan yung kay Moses na yan, ano? Na panood ko kagabi. Moses na yan, no? Dineliver niya with all these miracles of God in heaven, ano? 10 plagues of Egypt. Putragis. Parting of the Red Sea, yun yung culmination. And then, meron pa, manna from heaven. Meron pang water, no? In-strike lang niya ng kanyang, staff niya. Ayun na, bumukal yung tubig. Imagine all those miracles to save the people. And what did the people do? Nagsamba ng ibang Diyos. Gago eh. Puta na, buti nga, hindi sila sinilaban eh. No? Puta na ngayon, buti nga, 40 years wandering in the desert, and that's what is happening in this country. 40 years after EDSA, bago kayo mag-promise land. Kaya nga, itong taon na to, or yung early next year, yung time na yan, makita natin dapat na we're out of it. Out of that desert, out of that 40 years, round and round in circles, na we're going with vicious cycle na wala nangyayari. Nakawan dito na nagpalit lang tayo ng botante, gago, tanga, binoto natin, ganun din, bangag pa. Oh. Palit-palit tayo kasi wala tayong standard. We have to change it. Maglagay tayo ng standard ko. Sino yung iuupo ng taong bayan? Hinakailangan lahat ng tatakbo na yan. Talagang qualified. Puta, naglagay ka ng CEO, Chief Executive Officer. Pucha, presidente, naglagay ka. Wala. Hindi naman qualified. Sikat lang. Pangalan lang. Ng tokwa. Ano expectin nyo sa bansa nyo? Maglagay tayo ng qualification, talaga ayusin natin. At yung the right experience, the right training, the right everything. Puta, ragis yan. Policy na lang Maglagay ka ng basis dito, hindi nag-isip ngayon, giniisip nila, paksili ka. Nang tokwa to mga to. Magsasalita ng, hindi papadala si Duterte sa Hague. Anong ginawa? Hindi susurrender yung sovereignty, etc., etc. Hindi na may impeach si Inday Sara. Anong ginagawa nila ngayon? Yung sinungaling And that's why we have to have this Council of Elders na sinasabi ko na the moment na may pitik, convenient, tapos nun, parang parang may HR department tayo, na taong bayan, Parang HR department mo na rin yan, board, Parang, sa AFP, Board of Generals, patawag ka talaga, etc., etc. Ano tawag doon? Sa Academy, Battalion Board, Yung titignan yung offense mo. Ito parang court martial, parang may kaso, may allegation, pag-explainin ka, may depensa ka, may prosecution. Yung parang ganito, impeachment. Pagka hindi ka nag-explain, putragis, tanggal ka. So what kung binoto ka ng taong bayan? Yung nagsasalita doon, panay mga Council of Elders, 24/7 na inatasan natin sila. Either we appoint them, or we vote for them, bahala na yung paano magagawa yan. Pero along that line of thinking, kasi hindi yung ganito reklamo tayo, and then what? Magsalita si Tulfo, stupid. Sinabihan yung hayaan lang natin. Kasi, paano? Wala kayong magagawa. Yun Wala tayong magawa. Pero kung kunyari, putang ina ka, sige, reklamo tayo. Kailangan lang na may range, Nag-trending kunwari. Yun, anong ginagawa na cellphone ninyo? Vote. Yung mismong secretariat nakita yon. Yung secretariat ng Council of Elders nakita yon. Mag-plug kagad siya ng blast, email o message blast. Boom. Lahat ng cellphone, may kopya siya. Lahat ng cellphone, lahat ng numbers, bablast niya. Sumagot kayo. Gusto niyo bang anuhin natin yan? Korekin natin? Ayun, patawag si Tulfo doon, and then mag-explain ka. Ang sasabihin lang na, inaamin mo ba? Nakita, napanood namin Tinawag mo stupido si Acosta Putaragis ka, senator judge ka. Ininalagay mo sa peligro yung imahe ng impeachment court. Hindi dapat kayo nagkakamali dyan Korte nga kayo Kasi yung kinakasuhan ninyo,
Vice President ng Pilipinas, 32 million yung bumoto. Hindi kayo dapat makita ng taong bayan na tatanga-tanga. Tapos ikaw magsabi ka stupido. Ikaw nga stupido eh. Blind loyalty pa sinasabi mo. Ano ginawa? Ikaw, ano ka? Why are you saying na stupid ang isang witness and then, nakdanto ko. Kaya nga, pagka ganon, sasabihin lang ng court, ng Council of Elders, mag-sorry ka. Mayabang ka, hindi ka mag-sorry. Publicly, ha? Para talagang bumaba ka. Lumagapak ka. Yung baka nagustuhan ng Council of Elders yung sorry mo, at tinanggap ni Acosta, okay ka. Pero strike 1 ka na. Hanggang strike 3 ka lang. Pagkatapos nun, pagka hindi ka nag-sorry, mataas ka masyado, puta na, tanggal ka. Wala kayong pakialam na may bumoto sa'yo. Gago. Ayaw namin na abusado. Yun ang power ng tao. Hindi yung ganito na okay, isang oras ako magsalita, murahin ko ng murahin niya. Wala rin mangyayari. Senator pa rin yan. Tatakbo pa, di ba? Kaya nga, ay, nako. We have to correct our the policies, the failures of our system because it was designed, it was copied elsewhere. We have to tailor fit it. Para ka nag-ukay eh. Pinaglumaan na sistema, pinaglumaan na damit, pupunta ka sa ukay, 10 piso, 20 pesos, 5 piso pa nga minsan, pag sa size ko, 5 piso, 10 piso eh, jacket kunyari, no? Ang punto, no? Pinaglumaan, susot mo, kupas na, hindi na, no? Maluwag. Mantalang kung pumunta ka sa sastre, sa tailor, pasukat ka talaga. Dapat ganun yung sistema natin. In accordance to what we want, what we know, what is happening sa bansa natin. Yun ang talagang ang ganda ng laglag, ang ganda na hulog na damit. Dapat ganun ang gawin natin. Hindi yung kopya-kopya lang kasi sikat sa Britain, sikat sa Amerika, sikat sa France, sikat sa Canada. No. We tailor fit the systems that we have based on what we want, what will work, and of course, with what we see, best practices abroad, we adapt it and then tailor fit it dun sa tama na sistema na tatakbo. Marami silang senator, marami silang congressman. O ayun, nagparami rin tayo. Ng party list na yan. 18 lang. 1 per region. Di kailangan, marami tayong ginagastusan ng mga senator na yan. Maniwala kayo dyan na. Bisipin mo, lahat yan may budget para sa staff nila. Lahat yan, binubuhay natin eh. Samantalang kayo mga Pilipino, nangangamatay kayo sa sa hirap. Mali yung natin, yung birada natin. And these people, ang tingin nila, sila yung tama. Sila yung magagaling. No, it's about time that we tell them, tama na. Ayaw namin ng ganyan, maggago kayo. So going back, I'll take my chances with Inday Sara. I'll take my chances because ang requisite ko, mahal siya ng taong bayan, mahal niya ang taong bayan. It is a complementary, na mutually attracting each other. Kay Bongbong Marcos, minumura siya ng taong bayan. Kita nyo negative rating, bumalik sa 0. Tapos noon, wala siyang paki sa taong bayan. Naghihirap na nga, nagbaba, nasan siya? Taas ang presyo, nasan siya? Yabang, may yabang, panay mga project niya, panay tas sinasabi na, legacy. Sinungaling, addict, baka di pa yun yung totoo na BBM. Ayaw magpa-hair follicle, ayaw magpa-DNA. So pagka umikot ang gulong, we do it ourselves. Pa-hair follicle natin, pa-DNA natin. Gusto lang natin makita ano ba talagang katotohanan. Okay. 450 million na 18 days. La Chica ready to tell the truth. Yung meeting nila BBM at Inday Sara, sinabi nagkaroon daw ng meeting, nagmamakawa. Fake news yun. Fake news. Nagmamakawa daw Inday Sara kay BBM. Imagine yung fake news na yun. Di ba?
Bakit naman pupunta si Inday Sara kay BBM? Si BBM ang matakot ka. Ikaw ang makipag-meeting at di ka imimitingin na niya ni Inday Sara. Advice ko, wag mo na meetingin yan, Madam Inday Sara, Madam President. Wag mo na, mutangin na yun, papatay ka pa niyan eh. No? Mamaya may mangyari dyan eh, matiso dyan, sasabihin eh, ikaw pumatid. Grave threat. Ay, nako. So, impeachment is being weaponized to convert the Duterte followers para tipakin ang mass support. Pakonti-konti, tinitipak-tipak ang Duterte supporters. May 2 taon silang gawin yan. Yung impeachment is paabutin niya hanggang next year, early next year, first quarter. So, kita niyo yung, the way they inject this magnanakaw, sinungaling, scammer, kung kayo, tanga-tanga ng mga Pilipino, maniniwala kayo, o nga, no? Talagang may problema kay Inday Sara. Hindi pa nagsasalita yung nagko-conclude na ang taong bayan, hindi pa nagsasalita si La Chica, si Colonel La Chica. Wala silang balak patawag si Colonel La Chica na yung nagtatanong na judge na kailan si Colonel La Chica? Wala pa kaming schedule eh. May iba pa kaming isasala. Yung money trail nga binigay ni Acosta, galing sa Land Bank, may cheque, winidraw ni Acosta na si SDO, binigay lahat kay La Chica. Pineportray nila na si La Chica at saka si Vice President magkakontsaba. At peke lahat. Yung paggamit ng pera, binulsa lang nila. Yun yung pinoportray nila. Pero si La Chica, wala pa. Pero bumabanat na sila kagad ng conclusion. Kaya nga bastos eh. Pagkaganyan ng tirada, demonyo eh. Pagkaganyan ng tirada, demonyo na talaga. Kaya isipin mo, sinungaling, mastermind, scam. Ano ginagawa ng administration? Di ba sinungaling, mastermind ng nanakawan, si BBM. Di ba? Scammer. Ini-scam nila tayo sa pera natin. Ano yung hapon nila kay Inday Sara? 125 million, yun lang ang nako-question pa. 500 million lahat yan eh. Kasama yung 3/4 ng sumunod na to, 2023. Pero ang talagang kinokontest ngayon is yung 125 million, in which 50 plus million, pinayagan na ng COA. Yung 73,270,000, yun, 287,000, mga ganon. Yun ang inano ng COA, Notice of Disallowance, which is still under, can be, appealed. Di pa tapos yung proseso. Why are you impeaching her on that ground? Betrayal of public trust. Ano na betray? Wala pa eh. Why are you jumping the gun, jumping to the conclusion? And kitang-kita, the very nature na wala pa yung ending ng COA process, yung report, pwede pang i-appeal hanggang Supreme Court, they jumped the gun, nilabasan siya ng disallowance, binira ng impeachment, ngayon ini-impeach na siya. Wala pa nadidinig na Colonel La Chica na siyang nakakaalam ng intelligence operations, how it went about. Biglang binabanatan na siya ng mastermind, sinungaling, scammer. Napakawalang yan itong administration na ito, mga kababayan. Ngayon, kung gusto ninyong wawalang yain kayo, go ahead. Paranoorin ko pa naman yan hanggang tingnan natin kung matapos ang rainy season, kung nasaan na tayo nun. Ngayon naman kasi useless eh, rainy season. Baha eh. Pero pagka wala na yung mga baha, wala na yung mga ulan. Pero Desyembre na. November, December. Window mo lang dyan, November eh. Pagdating ng December, Pasko na. Pagdating nun, January, February, ayan na. Kaalaman na yan. Meanwhile, kayong mga leader ng bawat grupo, ay sinasabi ko sa inyo, mag-meeting kayo, lahat ng leader ng grupo. And then, pag-usapan ninyo, ano ba talaga gusto nyo mangyari? 2028? Hindi ako sasama sa inyo. 2028, hindi ako sasama sa inyo.
Sa tingin nyo, kaya ng Pilipino 2028? Kaya maghintay ng 2028 ng mga tao? Sa tingin nyo, hindi kayo mauubos. Hindi kayo mauubos. Isa-isa kayong kakasuhan hanggang sa matakot na yung mga tao. You have to take a stand. That's why ang advice ko sa mga taong bayan, you be ready. Save 20 pesos a day, wala kayo nasang financer o whatever. Walang popondo sa inyo kundi sarili ninyo. Gusto niyo sumama, gusto niyo lumahok, you want to make a difference. You want to clean this country. You want to reboot this country. You want to move forward and go for a Singapore. You better decide on it. You better save on it and be part of it. Part of change. And the only ang konsuelo na lang dyan is matala yung pangalan nyo dun sa Wall of Fame. Tawagin ko siyang Wall of Fame na lahat ng Pilipino na sumali nationwide and global, makuha natin lahat ng pangalan ninyo. Lahat na sumali, lahat ng who want to be part of history so that one day pwede pang malaki sa history book o kung meron pang mga tablet, meron pang website o whatever. And then these people will have special privileges until they die. Yun yung sa akin. And pag-isipan, we can declare it. Pag-isipan natin how this is going to be. Pero yung sitwasyon natin yan, putya talaga. Kainit ng ulo Okay, dahil ko na sinabi. Mastermind, sinungaling, scam. Puta ragis yan. Stupid, blind loyalty, bilat. Kakainis talaga. No. So, thank you. Thank you sa mga kababayan. Renato Gilara na I'm tired of being fooled by the schools that are stupid in the Senate, the mothers with money looking like them add more bendalo, the mothers are stupid. Oo nga Dali Caberroy, hi. Mag-ipon na lang kayo. Kung kayo nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ipon kayo. Ipon kayo. 20 pesos a day. If yung kaya ninyo 50 sa isang araw, mas maganda, 1.5 yon. Sa akin, ang gagawin ko, ang ginagawa ko ngayon, 1K kada buwan. So, kunyari, August, September, October, November. Uy, may 4K ako. So, meron akong pwedeng galawan. December, 5K. January, February, I have 7K. So, birthday ko man February, enjoyin ko yung birthday ko. Walang people power, walang revolution, walang galaw mga tao. Hinayaan nyo na lang. Hayaan na lang impeach si Inday Sara. Hayaan na natin yung mga yan. Total, hintayin na lang natin 2028 na hindi mangyayari. Sinasabi ko sa inyo. End of days na yon 2028. Baka merong World War noon. Kasi kung magsimula yung 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 2033, which is exactly 2,000 years from the death of Christ. 33 AD. May nag-comment sa akin si Madam Idol na 2033. So kung 33 AD plus 2,000 years, 2033. Balikan ng 7 taon, which is the tribulation, kasi from 2033, that is the demarcation ng the start of the millennial reign. Siyempre, may clean-up drive yan, maraming mga nukes o maraming mga bomba-bomba. Doon yung sinasabi na yung mga baril gagawin ng mga pang-araro, etc. etc. Dadating tayo doon. Pero sa right now, okay lang mag-armas. Maghahanda tayo. Kasi ayaw nyo na yung pamilya mo papasukin ng mga tarantado and then pagbababadatan kayo. Kasi hintayin niyo yung gobyerno na wala namang ginagawa. Impeachment ang inaasikaso paano kung girahin natin ang China bigla? Paano na? Hindi kayo handa. Kaya sa akin, in our own little way, in our own little capacity, one, you save, you prepare your food security,
You prepare your weapon of choice, kung paano. Kung meron kayo ng mga lupa, magtanim na kayo. So that in the 7 years na bago dumating si Kristo, kung buhay kayo, masama kung buhay kayo eh. Kung patay, okay lang eh. Eh kung buhay kayo, Diyos ko. Imagine all that hardship, ano, tas gutom, nalabas ka, magkasakit ka. Kasi may plague eh. Wala ka naman makain, di kakainin mo yung mga patay dyan na bangkay. O kaya, daga, kakainin nyo. Yung ganun ba, you prepare yourself. Wala namang masamang mag-prepare eh. Kaya kung kaya nyong bumili na sarili nyong gamit, 45 o pistol o kaya mahaba, prepare. Bumili kayo kung kaya nyo, credit card nyo. Kung hindi nyo kaya, mga samurai, mga ganon, ang bilhin nyo, itak, etc. O kaya, pamukpok. Magkano lang, isang tubo? Yung mga 3.8 ba yun? Na tubo. Manipis lang na tubo. 300. Lagariin mo. Ilan yun? Kung 20 footer yun, gawin mong 4 feet. 4 feet mahaba na yun. 5 magawa mo. O di tipid. Bakal pa yun. Pamalo nyo. Pagka may tatanga-tagal dyan na kalaban na invader, pokpokin nyo, ampasin nyo sa ulo. O di kuha kayo ng baril. Yun ang mas matipid. Okay, pana, whatever. Na panlaban, anything na panlaban, prepare yourselves lang. Walang masama maghanda. Because you're talking of your family. You're going to defend your family. That's the way to, dapat yung mindset ganon. Defensive posture, pagkain, and security ba ng bahay ninyo from whatever. Magbasa-basa kayo habang may internet, pa, may cellphone, imbis na TikTok, mga ganyan. Tingnan nyo, what do you do with a nuclear fallout? Ano yung nuclear downwind pattern? Alin yung chemical downwind pattern? Downwind, babang hangin. Downwind, and then ano yung dapat gawin? Ganon, etc. Yan. And then may mga nabibili pa nga na mga device that will early warning device ng radiation. May ganon. O kaya yung mga whatever na pwedeng gamitin. In case yung aanga-anga tayo, impeachment, and then naging putra gisto. Wala namang ginagawa yung gobyerno natin eh. Because it is coming. God is coming, but before Christ is coming, the Antichrist is coming. And we will bring with him the 4 horsemen. Apat sila, no? And, 4 na events yun, 4 na ano. And, pagkatapos nung ika-4 na lumabas na yon, and before siya magsalita ng 3.5 years thereafter, nung lumitaw siya, na peace agreement, 3.5 years, magsalita siya sa Jerusalem. Ako ang Diyos, ako sambahin nyo. And then lahat ng pronouncement, and then iaano na niya lahat ng believers, pakakatay niya. Pero dito pa lang sa gera na i-create ng second horseman, who will be given the power to take away peace on earth. And all this, yung third horseman is yung pestilence, no? Famine. And yung 4 kamatayan, along that line, from first year to 3.5 years, ang mamamatay 2 billion. 1/4 of the planet, 1/4 of the population. 2 billion na katao yun. Sipin nyo, 2 billion na katao. Daming barbecue nun, ano? Pagkakainin mo. Ay, nako. Hindi tayo handa. Kasi panay laban tayo, sovereignty, arbitral ruling, puta ng mga yan. You have no idea what is coming. You have no idea that you will be in a situation na mumurahin mo ang Panginoon dahil sa hirap. At pagka umabot sa kaganon, kawawa na kayo. Kaya, problema tayo. So, yan yung ano ko.
Dapat nagpare ako, hindi ako nagsundalo eh. Jennifer Kadungog, we are now in the end of days. The Messiah will rule for the next 1,000 years on. Yeah. So, ang tingin natin, mga 2033 yon onward, no? So, kung 2033, sakto, 2,000 years kasi 7,000 years lahat yan. 5,000 years from Adam hanggang sa crucifixion. 5,000 years, 2,000 years from the crucifixion to the start of the millennial reign. That's 2,000 years, 7,000. So, sa creation, 7 days of creation, 6 days, and then nagpahinga siya. So, every day of that creation, 1,000 years. So, in the beginning, there was darkness. Oh, yan. So, create, ganon. So, si Adam and Eve kinrate, di ba? On the third day na ba? Fourth day. Basta ang punto, nagtatali yung 1,000 years sa isang araw. So, naka 4,000 years, yung una, and then yung gitna is yung crucifixion, and then 2,000 years yung church age, no? 2,000 years. So, 6,000 years, 6 days. Kaya yung 7th day, nagpahinga siya. So, yung last 1,000 years, which is the millennial reign, magpapahinga na sila. Wala nang mga demonyo eh. Nakatago, nakaano na sila, nakakulong na. Pero on the end of it, makakawala pa hanggang sa totally nasusupilin. So, ngayon, ang kinakatakot, hindi naman dapat natatakot, no? Ang dapat, ang iniisip natin, malapit na, nandyan na. Ang problema is, gusto ng demonyo mag-suffer kayo. Gusto talaga nila mag-suffer kayo para murahin ninyo yung Diyos nyo. Murahin nyo si God. Putang ina, bakit ganito kung mahal mo kami? Ganon, etc. etc. Dapat, nandun kayo sa kwento ni Job na, Lord, thank you. Alam ko ninakawan mo, nanakawan ako, pero thank you kasi yung nagnakaw, nasa kanya na yung mga alagang kambing at saka tupa. Sila na, yumama na sila, makikinabang ibang tao. Namatay yung pamilya niya na earthquake. Lord, thank you kasi alam ko, nandyan na sila sa iyo, kasama mo na. Ganon, thank you lang ng thank you eh. Talo si Satanas sa pustahan. So, yung ikatlo is siya yung mismo na nagkasakit. Nagkaroon ng leprosy, nagkaroon ng boil, no? Bumaho siya, kakadiri siya, etc. Lord, thank you. At least ngayon, alam ko na kung gaano mahirapan yung mga may leprosy, etc. etc. And binalik sa kanya lahat. So tayo, dadaan tayo dun sa paghihirap kung if you're still alive. Kaya nga yung sitwasyon natin yan, small time yung impeachment, small time yung revolution, yung secession, so small time yan. Small time yung Pilipinas. Ang talaga is yung, hindi lang global it is the heavenly view na, nandun na tayo At kung sino man kunyari si Inday Sara, 2028, kung matuloy man yan, ang laki na sakit ng ulo ni Inday. Ang laki na sakit ng ulo niya. Tapos sa mga kasama mo, panay mga politiko, naku po siya. No? Laki na sakit ng ulo. We will be at war. Definitely we will be at war because the Philippines made a commitment sa Amerika, sa pronouncement na lang, minit ang ulo ng China sa atin. Kaya nga tayo, pagka umikot ang gulong, we have to declare, declaration number 5 is a neutrality. Declaration of neutrality, number 5. We are friends to all, enemy to none. Yun yung declaration. Number 5 yun. Kaya kompleto yung declarations natin, mga kababayan. Na-vlog ko naman na yun Hindi yung, ewan ko ba. So, okay. Go, sir, and God bless you. Maraming salamat, Jazz M. Cubs. Thank you sa mga bagong sali dito, no? Thank you. Thank you sa mga nagpakulay, Mayroon pala nagpakulay. Maraming salamat sa inyo. Jess M. Cubs, thank you. Jennifer Kadungog,
The fear of Yahweh are beginning of wisdom. Yahweh are the beginning of wisdom. Thank you, Jennifer. We are Renato Gilaran, there are so many bobolis, the idiot Marcos minions, the potheads who were created. I took it, ha ha ha, Renato Gilaran. Blue Lambanog, maraming salamat at nandiyan ka pa rin. Thank you, love you, Blue Lambanog. Kasi pag ni Blue Lambanog. Tulungan nyo rin si Blue Lambanog, ha. George Calvinson Delgado. People power. Filipinos are tired of that. Nothing has changed. It's just people changing and they're changing. Ayan, pananaw mo yan. George, ano gagawin natin? Sabihin mo, George, kung ano yung dapat natin gawin. Ano? Hayaan na lang natin yan. Magboboto ulit tayo. Nabibili nga nila yung botante eh. Dinadaan sa ayude. Magkano yung presyo ngayon ng isang boto? 3,000, 2,000, 2,500. Meron pa 5,000 eh. O 500 lang, go na. So, 1,000. So, magkano ang budget sa isang congressman? 50 million. Magkano ang budget sa isang senator? 400, 500 million. Magkano ang budget sa presidente? 2 trillion. 2 billion. Yun ang mga kailangan para manalo. Sa barangay captain, magkano? Mga 5 million. Mayor, 50 million. Congressman, minsan mayor gumagastos sa 100 million para lang manalo. Bakit? Kasi ang laki na negosyo dun sa kanya. Kunyari, may quarry. Mga mayor dyan na nagko-quarry, mga nagmamining, mga animal kayo. Pagka ganyan yung mga mayor ninyo, tandaan nyo, lista, para pagka nag-turnover na tayo, tumayo taong bayan, huliin ninyo. Ganun ang mangyari. Pananagutin lahat ng kurap, lahat ng mga kurap ba, pananagutin. Kasi ang nakikita ko sa Lucio dyan, hulihin ng taong bayan yung mga kurap from president down the line hanggang konsehal, hanggang sangguniang bayan, etc. Mga ganun ba? Hanggang konsehal ng barangay, no? Barangay captain, mayor, governor, congressman, senator, department heads, regional heads, agent. Basta kurap, alam niyong kurap. May katibayan kayo. Kasi papareceive nyo yan eh. Pagka nahuli nyo at nagpahuli, may kayo huli ng kayo lang ha. Magpahuli, sabihin nyo yung mga security, saan ba kayo? Taong bayan o ano? Kung hindi, mag-aaway tayo. Alam nyo naman, Pilipino rin kayo eh. Pagka hinuli nyo, turnover nyo sa pinakamalapit na police station. Kasi meron tayong declaration, we take command of the AFP and the PNP. We take command. Ayaw ninyo, declared din kayo ng mga kawatan. Declared din kayo na kalaban ng taong bayan. Disbanded kayo. Gawa kami ng bago. Ang daming nakapila oh. Ang dami. 50 million reservists. Mag-activate lang kami ng ilan. Kalating million lang kailangan namin. AFP, PNP, yun na. Ang dami namin. Or we can recall dati, mga retired. To form the nucleus, to form the bago na Philippine Defense Forces, Philippine Police Forces. Yung Coast Guard na yan, ibalik na natin sa Armed Forces yan. Ano ba? Kami, nag-iisip kami ng dapat gawin eh. Hindi yung rally-rally lang iniisip namin eh. Balik na natin yung Coast Guard sa Navy, na sa Armed Forces. Nako. Well, anyway, yan yung ano ko. Lahat may solusyon. It's just a matter of knowing what you want. Ano yung gusto mo? Ngayon, kung hindi susunod yung mga tao, bahala kayo sa Pilipinas. Kami, malapit na rin kaming curtain call na kami, sarado na kami, dedo na ganon. Ang sa amin, gusto lang naman namin ng mga senior makita ang Pilipinas na maayos Ngayon, kung wala kayong paki, wala. Good luck Philippines. Anyway, millennial reign naman aabot tayo doon. Kung buhay pa ako noon, mag-volunteer ako. Mag-volunteer na lang ako.
kung papayag ang langit. Rain Carpio, hi. Renal Aguilara, and I'm tired of being pulled. Okay, thank you. Nasabi mo na yan. I did change the administration's such full of lies. Charlotte Manalo, very bad, sir. They are all very shameless. They are all savage and greedy for money. They have no fear of God. I agree. RJ Rodrin, welcome to Pinoy Survivor Follower. Thank you, ha. At nag-join siya sa ating community. Rosalie Hong Kong, thank you. Jennifer Kadungog na Dutertes will never kneel in the pits even if the heavens and the earth collapse. Correct. Dali Caberoy, hi. Heidi Ching, correct, Sir Dado, agree. Dahil ko sinabi. Blue Lambanog, thank you, ha. God bless Ismael with great nation. Sabi ni Parida Samsuri. Ricardo Rafal, hi. Francis, God bless you, Cap Dado. The syndicate should be wiped out ASAP in God's time. Jennifer Kadungog, be like the Joseph, the dreamer, son of Jacob, Israel. Yeah, tayo. We should all dream. I cannot dream alone. You know, it's better to dream na may kasama. Kesa yung nagdi-dream ka, ikaw lang. Maganda yung nakahiga ka na experience nyo yun. May mga kalaro ka. Tapos nun, nasa ilalim kayo puno ng mangga, nasa bukid kayo, whatever. Tapos nanaginip kayo. Kung ikaw, paglaki mo, doktor ka, ikaw sundalo, isa architect, engineer, mga ganun ba. Scientist, nanaginip kayo. It's better to dream na marami kayo. If you're going to dream kung ako lang sa country, I'd rather na tayo lahat na naginip sa bansa natin and then mag-i-input tayo ng gusto natin mangyari. Lahat ng ano. Kasi hindi naiisip na isang tao lahat. No? And it's so nice na isipin natin yung bansa natin na abante. Talaga abante. Ay, nandyan ako eh. Kasi, hindi naman modesty aside, pagka when I put myself into it, I do it. Yun yung pagkakaiba. Yeah. When I put myself into it, when I accept the job, I do it. I might, pagka nagsawa ako, out of principle, may nakita akong inconsistency, mga mali, mga I get out. Pero pagka ganyan, pinag-uusapan, bansa na eh. 120 million Filipinos. And then, nandiyan yung tiwala ng mga tao. We better do something about it. Tapusin natin. Yung malaking bagay lang, malagay kayo sa history ng Pilipinas. You took part in the change that happened. Punta tayo nahanap yun. Yung pride nyo dapat, ganon. I took part sa change na nangyari. Yun. Makita ng lahat ng 1,000 years na Pilipino. Kung di dahil kay Jennifer, kung di dahil kay Jenny, kung di dahil kay sino pa itong mga kasama natin. Diba? Kay Heidi, Renato, lahat kayo, sumama kayo. Melchor, diba? Good evening, Sir Cap Dado, thank you. Good evening, Sir Cap Enrique. Please stay healthy. Ano nga, may sakit ako ngayon. Masama ang pakiramdam ko na natake yata. Takin tulpo yan. Natake ako dahil kay tulpo. Hindi, masakit dito eh. Hirap ako huminga. Nalamigan ako na basa kahapon. Nagpapayong kasi. Yung siya rin payong eh. Ako'y naulanan. Kaya kalahati dito na basa. Basa lahat ng suot. Basa dito sa likod. Naligo man ng automatic yung ligo eh. Pero na-delay ng konti yung ligo ko kasi may errand pa na nakita ko wala nang yung aso, dog food, so bili pa ang dog food. Mga 4 kami na nag-uwi, nabasa, ganun. Tapos so mga 6, naligo ako mga 7 eh. So ganun, 7 o'clock. At kaninang umaga,
nagising ako, mabigat. Tapos hirap ako huminga. Sabi ko, nalamigan ako, napasukan ng lamig. Kaya, pahit-pahit ako. May Beach Vapor ako. Pahit-pahit ako. No. Commercial pa. Ay, nako. Ang mga volunteer, mag-volunteer kayo. Meron dito, may bukol dito eh. Lamig. Tsaka hirap talaga. Pero pagka yung minasay ko na minasay, ayun, nawawala. Okay. So, yun yung ano. Kaya, meron mga nagsabi sa akin, magpa-hospital na ako. Wala akong mahirap magpa-hospital. Wala, alam, may ano naman ako eh. Malakas ako sa langit. We fellow Filipinos should be even stronger instead of being afraid. Heidi Ching, I agree. O yan, si Heidi Ching. Thank you Riptide, modern day General Luna in 2028. Thank you, daming demon government, not framework. So, Bobby, Celeste, hi, Michael, Jason, Nimpartua. I was at the trial earlier with the attorney. He told me that the mastermind in confidential fund was closed. All the prosecutors are rude. Mali yung sabi talaga na mastermind. Nakakainis eh. Kainit ng ulo. Because she's the vice president. She's not just an ordinary person. You do not do that sa isang ordinary person. You do not do that to a Dado Enrique. No? You do not do that to a Heidi Ching. You do not do that to a Nimpa Ortua. No? Putarkis ka, putang ina ka. Yung ganun ba? Magkagalit ka eh. Sabihin mo, stupid ako. Oh. You do not do that na si Inday Sara, sasabihin mo, mastermind. Tarantado kayo. Paano magiging mastermind? Meron pang hindi pa tapos yung proseso. Appealable pa. Appealable sa COA proper, appealable sa Supreme Court. Dalawa pa yung na yon. So, ay, nako. Sasabihin, mastermind, tapos nun, sinungaling, tapos nun, scammer. Puta, mawalang niya eh. At yung ko doon sa prosecution attorney, yung babae, no? Yung malumanay, yung paus-paus ba? Nawala yung ko sa kanya. Kaya kayo prosecution, kung nakikinig kayo, baguhin ninyo yung style ninyo. Ang style ninyo, strategy ninyo, takutin yung witness. Ikaw ang makukulong dito. Yun yung style ninyo. At maglagay kayo ng mga salita doon sa record ng korte na sinisira ninyo si Inday Sara. Na wala pa naman kayo nakukuha ang ebidensya. Hindi pa nagsasalita sila, chike. Na siyang nakakaalam. Patawag nyo at yun ang questionin nyo. Para malaman, sino ba si Piato, sino ba yung si ganyan, magkano yung ganito, saan napunta yung pera? Palibhasa, hindi, natatakot kayo sa sasabihin nila, chike, na sasabihin niyo katotohanan eh, at mawawalan kayo ng kaso. Yun. Kaya ngayon, ang tirada nyo, sirayan si Inday Sara, para yung audience ninyo na tatanga-tanga, makuha nyo. Yung DDS na solid, na ilan? 32 million, makuha nyo kahit kalahati. Makuha ninyo kahit 10 milyon para may pag-asa yung magiging presidente na manok ng administrasyon. That is the objective. Kung hindi nyo ma-impeach ang Inday Sara, at the very least, sira si Inday Sara, wala nang boboto sa kanya kung makatakbo man siya sa 2028 o makatakbo man ang isa pang Duterte sa 2028. Wasak! Lilipat na lang sila. Yun ang Ngayon, ang tanong, maasahan nyo ba yung mga kaalyado ni Inday? Sa akin, question mark. Bakit? Politika to eh. Mga politiko to mga to eh. Scratch my back, scratch your back eh. Yun yung problema kasi pagka eleksyon na, ang babait nila sa tao, panay pangako, pero matapos yung eleksyon, mga langaw na dumapo, hindi mo na mabugaw, wala na. Kasi nga yung sistema natin, flawed. We have to rise up to the occasion and then
institute change. We have to change yung ating reboot everything. And you can only do that kung ready kayo, meron kayong focus, alam niyo yung gusto ninyo. Hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng kami lang, hindi pwedeng tayo-tayo. Hindi. It has to be a resolve. It has to be a conviction ng marami sa atin. Kaya sinasabi ko, like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Nasabi ko, mag-ipon na kayo mula ngayon. Ako may 1K na ako. Huwag niyong utangin. Kahit pa paano, disiplina lang. I want to prove to myself, I want to prove to you na, okay, August, meron akong 1K. 20 lang iningi ko araw-araw. So, 600. Gusto ko 1K para advance ako. Kung mabitin man ako, at least kulang ala ako ng 200 para sa August, September, kung 20-20 a day. Di ba? So, ang punto, kung meron kang ganon, pagka merong hudyat, meron dyan tumayo, na isang sino man dyan, kunyari tumayo si General Ek-Ek, si General Tamukyo, si Colonel Wagam. Tayo na, pagka tumayo dyan si Captain Bungkonana, patay sila. Si General Tamukyo, o si General si Colonel Wagam. Pucha, pagka si Captain Bungkonana, yung puta, yan ang palabas si Captain Bungkonana eh. Lalo si Sergeant Tino. Sergeant Tino, kambing yun. Ranger ba? Kambing. Ay, nako. Thank you, Nimpa. Lynn Mansenido. Grateful for your strong conviction, Kap. Maraming salamat. Dapat tayo lahat. Ganon. Michael Jason. Good evening, Kap Dado. Greg Marquez. You're correct, sir. A leader with a heart and care for the people, even if she becomes president forever, no election is needed. Wag. Pagkawabayan nyo naman, hayaan yung magpalaki siya ng anak. Na? Enjoy niya yung buhay niya. 6 years is good enough. Kung 4 years, 8 years, okay then. Basta ang punto dyan, end of days president siya. Nimpa Ortua, good evening, Kap Dado. Stay healthy. God bless in your family. Thank you. Jennifer Kadungog, we are the keepers of eternal flame ever since the world began by survivors. Thank you, Jennifer. Peter Notarion. Good evening, sir. May you live long. Thank you. Heidi Ching. Good evening, sir. Dado, everyone. Stay safe. God bless all. Thank you, Jennifer. Colonel Aguinaldo. Oy, si Colonel Agi. Colonel Agi, mentor ko rin yun. Sinuwerte ako. Na-assign ako doon sa Cagayan Valley. Nag-volunteer ako doon. Right after Scout Range, right after US Ranger training, ina-assign na ako sa Fort Magsaysay para maging mga course director doon, mga ranger, nisip ko, bata pa naman ako bakit ako igagarahe doon? Pang major yan, pang kapitan pa first lieutenant, second lieutenant pa lang ako, sabi ko. So sabi ko kay Colonel Limahong, sabi ko kay Chief of Staff ng Ranger Regiment, sabi ko, sir, combat officer, sabi ko, samantalin nyo, yung mainit pa ako, patay kung patay. Pag din, igagarahin nyo ako doon. Ano gagawin ko doon? Kaya nga nilalaki ka ng bata. Sabi nga, kaya nga nilalaki ng bata. Para matuto sa'yo, yung mga ranger, mga anga-anga. Ganun magsalita yan. Ganun na magsalita yan. Mga bata, sayang ang mga vitamin ang pinabibigay ko sa inyo. Magpapaambus lang kayo. Pay Revicon pa kayo. Revicon, mga vitamins, automatic issue. Wala na ambus, patay. Ako sasabi, mga bata, sayang lang yung mga Revicon pinabibili ko sa inyo. Ayan, sabi ko sa kanya, sir, sayang yung sayang, bata pa ako, sir. Binata. Sayang ganun. Napasawa. Patay kung patay, sir. Sign ako sa first company. Doon delikado, sir, Maraming i-assign na ako. Sabi sa akin, gusto mo magano ka? Counter-terrorist company. Sabi ko pa, okay yan. Maganda pakinggan yun. Saan yun? Saan yun, sir? Saan? Counter-terrorist company. Sana.
Sa Malacanang. PSG. Ay, yoko sir. PSG, yoko sir. Tapos doon pupunta yung sa doon pupunta yung 6 company.